Kasi darating din yan sa'yo. Sandali ka lang maging bata, so enjoyan mo ang iyong kabataan. Ang dapat sabihan nito siguro yung mga magulang no? Hindi yung mga kabataan. Mga lola at lolo. No? We must allow the children to be children. And we must allow the young people to be young. Do not fast forward their maturity. We all have a lot of time to be old. At pag dumating na sa iyo yung old age, wala nang balikan. Kaya dapat huwag sayangin ang pagiging bata. Kawawa naman yung mga bata na hindi na naging bata sa dami ng responsibilidad sa buhay. Timing is always very important. Sabi nila, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Isang napakatanda ng kasabihan. Kung ang pagkilos ng tao ay nagawa niya bago magkaroon ng problema, mas marami siyang matitipid na oras, lakas, o kaya ay resources, kesa kung susundan na lang niya na natapos na yung problema. Ang pag-aaral po natin ngayon, late lessons, or lessons usually learned too late in life. Ano ba yung mga bagay na kuminsan ay huling-huli na para malaman, kaya importanteng alamin na habang may panahon pa. Salamat Panginoon dahil kayo Diyos na tugon sa aming mga suliranin, sa aming mga tanong. Kayo ang katapat ng lahat ng aming mga pagdududa, kayo ang katapat Lord ng lahat ng aming kakulangan. Kayo ang puno-puno, nagsasapat sa amin. Nawa, sa paglapit namin sa iyo, madala namin kayo Panginoon ng mga papuri. Pagpanain niyo kami ng mga salitang nagmumula sa iyong karunungan, salitang magiging gamot ng aming mga kasakitan, kalakasan ng aming kahinaan, liwanag ng aming kadiliman. Ituwid niyo po ang mga kalikuan namin, Panginoon, palakasin niyo po kami, pagalingin at akayin sa matuwid, maganda at maningning na daan. Lord, be our speaker. Protect us from all harm, protect us from all works of evil men and evil spirits. May your mercies prevail, walk in our midst, may your grace abound. In the name of your Son, Jesus, we pray to you, Father. Late lessons in life. What are the lessons usually learned too late in life? Although pag sinabi natin too late, we don't really mean wala nang pwedeng mangyari. Pero mas maganda sana kung mas maagang natutunan. Kaya naman, the younger you are, the more benefits you will get in learning these things. Number one is put God in your life as early as possible. Be as godly as possible before you get damaged or ruined. Marami pong mga tao napapalapit lang sa Diyos dahil napupwersa, naoobligan ng kalungkutan, ng kasakitan, ng kahirapan, ng kung ano-anong mga problema at damage. Mabuti na napalapit sa Panginoon at mabuti naman at ang mga problema at hirap ay naging daan para mapag-isip-isip ang Panginoon at lapitan ng Panginoon. Pero mas maganda sana kung nauuna na tayong lumalapit bago pa dumadating yung mga crisis natin sa buhay. Para kahit tayo ay nire-restore ng Panginoon, kung dumaan tayo sa mga hirap at mga kung ano-anong damages, mas madali naman na mas pagandahin talagang buhay natin kaysa hanguin pa tayo sa napakarami nating kinasadlakan at ayusin sa napakaraming busot na sinalihan. Bagamat yun ay nagagawa ng Panginoon. Pero napakaganda kung mas maagang nakikilala ang Diyos. Bagamat walang huli, kahit deathbed conversion, yung talagang huling hininga na nung nakakilala sa Panginoon, salamat, maganda yun. Pero mas maaga, mas mabuti. Ecclesiastes 12:1-2, keep your Creator in mind while you are young. In years to come, you will be burdened down with troubles and say, I don't enjoy life anymore. Someday the light of the sun and the moon and the stars will all seem dim to you. Rain clouds will remain over your head. Sinasabi dito ng mayak na darating ang panahon, tatanda ka rin. Marami ka rin mga bagay na gustong-gusto na ngayon na hindi mo na rin magugustuhan. Mawawalan ka na ng gana sa maraming dati ay hilig na hilig mo. Sabi, bago pa man dumating yun, alalahanin mo na ang Diyos. Habang bata ka pa lang, bago dumating yung mga panghihinawa mo at pagkapagod, bago ka maubusan ng lakas, kilalanin mo na ang Panginoon para may lakas ka pang natitira para sa Kanya. Meron ka pang mga panahon na lalalabi para sa paglingkuran at kilalanin at makisalamuha at makipagmabot yan sa ibang mga anak din ng Diyos. Sabi, agahan yan. Kaya tayo mga kapatid, meron tayong napakahalagang misyon ng mga bata sa ating pamilya, maring anak mo, apo, pamangkin, kung ano man, habang maaga dalhin sa Panginoon, isama sa church, enroll sa Sunday school, isama sa mga youth camp, mga daily vacation Bible schools, para maaga ang paglapit nila sa Panginoon. Sabi, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Mas madaling magturo kaysa sa mag-repair kung may damage na. Well, God can restore broken lives. It is infinitely easier just to improve on what is already good. Pangalawa po na lesson na dapat hanggang maaga matutunan, accept and make peace with yourself.
as early in nila at hindi. Kasi sabi nila, gulay na lang po ipakain nyo sa amin at tubig lang ang iinumin namin. At matapos ang 10 days, kung nakita nyo kami nanghihina, sige, kakainin na namin kahit ano ipakain nyo. Pero nakita, mas maganda pa ang kalusugan nila, mas maayos. Ibig sabihin, hindi ko masarap, yun ang mabuti sa'yo. Konting control sa sarili. Isa pang dapat nating matutunan habang mas maaga sa buhay, mga kapatid, have fun whenever possible. Ecclesiastes 11:9-10, be cheerful and enjoy life while you are young. Do what you want and find pleasure in what you see. But don't forget that God will judge you for everything you do. Rid yourself of all worry and pain because the wonderful moments of youth quickly disappear. Napakahalaga ng mensahe na ito ni Solomon, the wisest man ever. Sabi niya, habang bata ka, maging masayahin ka, mag-enjoy ka. Gawin mo ang mga gusto mong gawin at kaya mong gawin. Huwag mo lang kakalimutan, na answerable ka sa Diyos. In other words, huwag kang lalabis. Huwag kang gagawa ng bagay na ipagsisisi mo pag humarap ka sa Diyos. Haharap at haharap ka. Pero lahat ng pwedeng gawin na hindi mo offend ang Diyos, gawin mo. Yung hindi magbibigay ng panganib sa iyo at sa iyong kapwa, gawin mo. Sabi ko, huwag ka nang masyado muna mag-alala at mag-isip ng mga malulungkot na mga bagay kasi darating din yan sa iyo. Sandali ka lang maging bata, so enjoyin mo ang iyong kabataan. Ang dapat sabihan nito siguro yung mga magulang, no? Hindi yung mga kabataan. Mga lola at lolo. No? We must allow the children to be children. And we must allow the young people to be young. Do not fast forward their maturity. We all have a lot of time to be old. At pag dumating na sa iyo yung old age, wala nang balikan. Kaya dapat huwag sayangin ang pagiging bata. Kawawa naman yung mga bata na hindi na naging bata sa dami ng responsibilidad sa buhay. Yung hindi na naka-attend ng anumang gathering, socialization, kasi laging nag-aalaga ng may sakit na magulang o nag-aalaga ng kapatid o naghahanap buhay. Habang kumisan, yung tatay palasing-lasing, pag-ganito, yung mga anak na ang nagbuhat ng mga tungkulin ng mga magulang, hindi na sila naging bata. Ang problema, pagka lampas na yung kabataan mo, hindi ka na magiging bata, uli, ever. So isa pong malaking kalupitan, mga kapatid, na nakawan natin ang mga kabataan ng kanilang pagiging bata. Siyempre medyo hindi nag-iisip pa yan ng marami mga bagay, kaya parang hindi seryoso. Sandaling-sandali lang yan eh. Tulad din ng ganda, sandaling-sandali lang ang kagandahan ng isang bata. Anong sabi ni Shakespeare? A rose will bloom, it then will fade. So does a youth. So does the fairest maid. So, samantalahin. Huwag natin silang tigilan na magkaroon ng mga kasiyahan hanggat hindi offensive sa Diyos. Yan naman lagi ang hangganan eh. Siyempre may hangganan ng lahat ng bagay. Pero karamihan naman kasi sa atin, yung bata, huwag kang malikot. Ano gusto mo? Maparalyze na siya at mag-wheelchair na. Bata nga eh. Siyempre malikot. May hangganan din lang. Huwag kang makabasag, kang makasira naman kung ano dyan. Bata ay bata. Mga young people, biglang magtatawa na ng malala kasi irapan agad ang mga lola. No? Mga young people, sandali lang yan pag nalaman na nila ang mga tunay na issues ng buhay, pag nagbabayad na sila ng mga kuryente at tubig at mga bayarin, pagka nalaman na nila ang maraming mga suliranin ng mundo, hihina na rin ang tawa niyan. Diba? So habang kaya pang lakasan. At kahit matanda na kayo, marami para kayong bayarin, labanan niya yan, lakasan yung tawa. Diba? Kasi, sabi nga ni Balagtas, sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis, mamamaya'y sukat, tibayan ang dibdib. Marami talagang dumadating na problema. So, tuwing pwede, magsaya ka. Kasi may mga panahon sa buhay natin, ibigin mo man, talagang mahirap magsaya. So, yung masaya na, huwag mo nang palungkotin. Meron namang ganun eh. Nasa pagtitipo na, nasa party na, nasa kasalan na, naninimangot pa. Huwag kang manimangot at malungkot kasi may mga kamag-anak ka mahal sa buhay na siguradong mamamatay. Alam ka namang hindi mamatay, namamatay tayo. Doon mo na i-reserva ang lungkot mo. Siguradong maraming panahon. Pero pag ang panahon ay kasiyahan, tanggalin mo lahat ang lungkot mo, imagination mo kung ano, magsaya ka. Kasi dapat tamasahin, samantalahin ang mangilang-ngilang pagkakataon na pwedeng sumaya. At pag nakakakita tayo mga kapatid ng nagsasaya, huwag kayong killjoy. Hindi kayo makatulog pero nagkakantahan sila, magpasa kayo ng buto ng kakao sa tenga nyo para makatulog kayo at sila sumaya. Alam nga naman kayo itong matutulog, lahat patahimikin nyo na. Diba? Maraming panahon ng katahimikan na ang tao hindi mo man pigilin na mag-ingay, kusang tatahimik kasi maraming darating na dagok ng buhay.
So habang hindi dumarating yun o wala, bakit nyo naman dadagukan? Kailangan marunong tayong magrespeto sa taong sumasaya. May bakasyon, huwag nyo ungkatin ang mga problema, kaya nga nagbabakasyon. Magkaka-opisina kayo, magre-retreat kayo, magpupunta kayo ng bakasyon kung saan, huwag nyo pag-usapan ng trabaho. Pag-usapan nyo pag nandun na uli kayo sa inyong opisina. Kasi bihira, gumastos pa kayo para magpunta halimbawa sa Sikogon, tapos nung nandun na kayo, pinag-uusapan nyo yung mga nakakainis na bagay sa office. Sinayang nyo yung pagkakataon. Maraming mga tao, sinasayang nila ang pagkakataong sumaya. Bihira-bihira lang naman magkaroon ng malaking kainan. Doon ba mag-jeta? Kalimutan nyo nga yung jeta nyo kapag masarap ang mga pagkain. Dahil madalas naman talagang jeta kayo dahil kulang ang budget, di ba? So doon na lang kayo mag-jeta. Darating din yon. Pero yung manaka-naka na mayroong festival, naku, enjoyan mo yan. Kesa sa pag dumarating ang panahon ng gutom, inaala-alala mo yung mga dapat sana'y nakain mo, pero hindi mo kinain dahil nag-iinarte ka, magsisisi ka ngayon. So enjoy it. Enjoy youth. Enjoy young adulthood. Enjoy adulthood. In fact, enjoy every stage of life. Ecclesiastes 3:1-11 can be summarized as saying, everything on earth has its own time and its own season. There is a time for laughing and dancing. And if it is not your time, hayaan mo yung iba to enjoy their time. Kung sino ang nagsasaya, siya ang may karapatan. Yung ayaw magsaya, yun ang lumayo. Pero huwag niyong pigilin yung nagsasaya. Hindi niyo alam, baka bukas may malalaman siya kahindik-hindik na bagay na kahit hindi niyo pigilin, talagang mawawala na yung saya niya. Unfair naman na hindi mo lang siya nakapag-charge. Malolobat pala siya bukas, hayaan niyo siyang mag-charge ngayon. No? Para may baon siyang saya sa buhay. Kaya mahalaga mga kapatid, yung maliliit na bata, i-maximize natin ang saya nila. Para marami yung baon. Habang tumatanda sila, nawi-withdraw yun, kaya damihan nyo yung deposit na love habang sila'y bata pa. Hindi ko sinabing palakihin sila sa layaw, sa saya. Pero hindi ko sinabing i-exempt sila sa pagod, sa training, sa disiplina. Pero dapat ginagawa man natin ang lahat ng yon, may kakambal na saya. At makikita nyo sila yung magiging mga matitibay na tao, mapagbigay, maibigin, at masasarap na mga kasama. So, there is a time for laughing and for dancing. Maximize that time. Create, invent ways to be happy. Be youthful at heart, and let the young be young. Kung minsan, nakikinakalungkot ko po, pag marami mga nagiging born-again Christian, akala nila bawal sumaya. So, bawal na lahat, no? Bawal na lahat. Napaka maunawain ng Diyos. Gawin nyo kung ano yung nagpapasaya sa inyo, maliban na lang, alam nyo talagang maling-mali. Ngayon, medyo gray area, pero gusto nyo gawin, napakabait ng Diyos para kanya unawain. No? So, ang ating laging panghawakan, yung bait, hindi yung higpit ng Diyos. Mabait siya. Ang mahigpit lang kuminsan yung lola mo o yung tiya mo na old maid, mas mahigpit pa talaga sa 30 na pinagsama-sama yan. Bakit? Hindi kasi siya nag-enjoy sa buhay. No? Kaya tuloy, gusto niyang idamay halos lahat ng tao na huwag na rin mag-enjoy sa buhay. Napakahirap kasi nung mga tao na walang nagmamahal, walang nakikipagmahalan, walang mga outlet, walang mga saya. Ang gusto, idamay lahat ng tao sa mundo. Gawin natin ganito mga kapatid, kung ano man ang hindi natin na-enjoy, ipagdiwang natin kung na-enjoy ng kapwa natin. At sa ating pakikipagdiwang sa kanila, nakakasalo na rin tayo sa enjoyment. Kasi lagi mo silang pinipigil. One thing to learn, early. Mas bata, mas mabuti, save. Mag-impok. Save whenever possible. And if you're already saving, save more. Kung malapit na lang mamatay, ang dami mo pang savings, hindi pamigay mo, pero mabuti na rin yung kinamatayan mo, may savings ka pa, kaysa wala. Invest. Ecclesiastes 10:19, sabi ni Solomon, pinakamarunong na tao sa balat ng lupa, money is the answer for everything. So nyo, ha? Ganun ba yun? Tatandaan nyo mga kapatid, it is the love for money that is condemned in Scripture, not money. Yung pag sobra mong minahal, kinalimutan mo ng Diyos, kinalimutan mo ng kapwa, yun ang sumasama. Pero yung pera mismo, gusto ng Diyos, marami tayong ganyan. Kaya nakita mo ang Panginoong Jesus, pinagalitan niya yung binigyan ng mga talent, hindi in-invest, hindi nagtubo, binawi pa. Gusto ng Diyos, marami kang pera. Proverbs 6:6-8, go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. It is no commander, no overseer or ruler, yet it stores provisions in the summer, and gathers its food at harvest. So, ikaw tamad, tingnan mo yung langgam. Pag tag-araw, pag tag-ani, pagod na pagod. Nagbubuhat ng kung ano-anong madidilihensya niya sa buhay. Kuminsan, 20 times heavier than the body of the ant binubuhat niya. Minsan nagtataka ka sa sahig, may naglalakad na bigas. No?
Tignan mo, may munting langgam sa ilalim, buhat-buhat niya, naghahanap buhay siya. Ikaw naman sa dista, tiniris mo pa. Naghahanap buhay ka yung langgam eh, no? Sabi, kita nyo yan, kasi hindi laging pwedeng meron kang pulutin, kasi hindi laging harvest. Kaya kung tag-ulan na, maaanod na sila ng mga tubig, hindi na pwede, sa tamang oras, nag-iimpok. Para pag dumating yung pangangailangan, merong nakatabi. Kailan tayo dapat mag-impok? Kung kailan tayo malusog, kung kailan tayo bata, kung kailan tayo kumikita, hindi yung ubus-ubus biyaya, bukas sa katunganga. Ang mga young people, hirap na hirap magtrabaho ng mga graveyard shift, tapos inuubos ang pera nila sa mga kapeng nakakasikmura. Mga maaasim na kape. Talagang mga pagpapanggap at pagbabalat kayo, no? Para lang magmukhang sosyal. Tapos nauubos ang mga pera sa kung anong gadget. Tapos mamaya, tumanda na, wala malang savings. Kailangan, may save ka. Ngayon, kung may mga kamag-anak ka na palahingi, palaasa, paladagan, no? Talagang gumagamit ng straw para sipsipin ang dugo mo mula sa pinakamatabang ugat sa iyong leeg. Di ba? Lalo ka dapat mag-save. Huwag mo ibibigay lahat. Do not give everything. Give proportionately. Magtira sa sarili. Pag naliligid ka ng mga ganitong tao, lagi silang wala, ikaw yung meron, uubusin nila, bukas, pare-pareho na lang kayong wala. Hayaan mo na lang sila wala, ikaw meron. Para pag may emergency sila, kahit ano, pwede mo rin tulungan, kasi ipinamigay mo ng lahat. Lalo mga magulang. Alam niyo naman ang mga Pilipinong magulang, ibibigay ang lahat sa anak. Kung umaasa kayo na lahat ng anak ay itatagod kayo sa pagtanda, paano kung hindi mangyari? Paano kung nakapag-asawa yun ng ubod na sama ng ugali? At nakulang yung anak nyo at nailayo talaga sa inyo. O anong gagawin nyo ngayon? Binigay nyo lahat. Magsisimang kayo, 80 anyos na kayo, 70. Lampas na yung climax ng pagkita nyo. Anong gagawin nyo? Magsisisi na lang kayo hanggang humina kayo ng humina, maubos ang maubos. Don't give everything. I'm telling you, give, but give proportionately. May tinatabi ka. Ang God is God of proportion. Ang Diyos nga, 10% lang hinihingi, di ba? So, ibig sabihin, may tinitira ka sa sarili mo, sa ganito, sa ganon. Dapat ganon. Kung kayo'y kumikita-kita, medyo katanghali ang tapat ng inyong buhay, walang ginawa ang mga kamag-anak nyo kundi manghingi, paano kayo magkakaroon? Ipinapayo ko lagi sa iba, maghulog kayo ng lote. Maghulog kayo ng anumang bagay, na alam lahat ng kamag-anak nyo may hinuhulugan kayo, therefore, hindi nila kayo dapat obligahin na lagi magbigay sa kanila dahil may hinuhulugan kayo. Tapos pagdating ng panahon, di-ibenta nyo, parang savings, parang forced savings. Kasi kung laging cash ang pera mo, papapakin talaga ng mga tao yan. Wala kang maiikon, no? So, magtira sa sarili. At habang maaga, lalo't kung naniniwala kayo, get a good health insurance coverage. Mabuti na yung nagkakasakit kayo, ang inaalala nyo lang paano gagaling, hindi yung paano magbabayad. Malakas magpalala ng sakit, yung bills. Malakas magpataas ng lagnat, pagka nakikita mo yung mga bills. Kaya kayo kukuha dapat ng health insurance coverage habang bata kayo kasi mura pa yung premium. Alam nyo na yung mga insurance, pero hindi ka naman yan love. Negosyo yan. So habang nagiging 60 ka, lalong nawawala na yung mga privileges mo o 70. Pero at least, umabot ka man lang sa edad na yun na covered ka. Kasi mamaya, nagkakaroon na ng mga bagong products yung mga insurance companies na hanggang libing, pwede ka ng client nila. Meron lang ganun, ano? Pero maganda meron kayong ganun. Kaya lang, pakatinuan ninyo. Dahil maraming mga insurance companies nakaka 1, 2, 3. No? Tinatakbo ka bigla, nawawala bigla. So, tingnan nyo yung record, track record ng mga kumpanya. But it's nice to have that. Get educational and health insurance for your children. The younger they are, the cheaper. Ako, isang patotoo. Sa ganito, napapatunayan ko, this works. Yung mga insurance, health insurance, educational plans, dami ko nang nakita na talagang it works. Kaya lang talagang medyo maghihigpit ka ng sinturon habang nagbabayad ka ng premium. 5 taon lang naman yun. At kadalasan, yun yung 5 taon na bata ka pa, nasa peak ka pa ng pagkita, pwedeng gawin. Kita niyo yung babaeng pinupuri sa Proverbs 31:25? She is strong and graceful, as well as cheerful about the future. Sabi ng NIV, she can laugh at the days to come. Sino ang pwede magtawa-tawa sa darating na kinabukasan? Yung may ipon. Magulang ka, magkakalit sa yung anak mo, sabi mo, magkakalit sa anak mo, may pambayad ako. Di ba? Gaano karami nakakatawa tingun nyo? Pag nakasalubong may mga mukhang Biyernes Santo, hunyo. Kasi enrollment, walang savings. Gaano karami yung nakakatawa kapag naalala mo, ako, tatanda ako, kailangan ko ng wheelchair, bibili ako ng may mga umiilaw-ilaw pa habang gumugulong. Hindi yung may pambili, di ba? Sinong nakakatawa sa mga darating na sakit, hindi may pampa-hospital, she can laugh at the days to come. Yung Proverbs 31:25 lady, because she has savings. So mahalaga, meron yan. Isa pang lesson mga kapatid, if you have a chance,
I like to emphasize this if you have a chance. Dahil yung iba gusto pero walang chance. And you are psychologically and emotionally fit to marry, marry. Huwag niyo tanongin yung katabi niyo, ba't ikaw hindi ka nag-asawa? Di ba? Hindi kayo makialam. Pero if you have a chance, if you are psychologically, emotionally, economically, physically fit to marry, marry. Maraming ligaya ang pag-aasawa kahit marami din itong hirap. Pag kinuwenta mo, kwentas klaras, panalo ka pa rin, usually. Pag nagkaroon ka talaga ng isang married life. When you can have and raise a child or children. Mahirap lang yan sa simula, pero malaking joy ang binibigay niyan sa iyo. Lalo't kung mapag-aruga, kung tumanda ka, bagamat hindi yun guaranteed. Di ba? So kung mag-alaga ng bata, dahil investment mo siya para alagaan ka niya pagtanda mo, hindi guaranteed. Mahalin mo lang dahil mahal mo. Kung minahal ka uli sa sukli, edi maganda. Kung hindi, may tinabi ka sa sarili mo. Yun ang importante. Proverbs 18:22, he who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Baligtarin mo rin yun, ganoon din sa husband. Mapalad yung mga tao who have a chance and who are psychologically and emotionally fit to have a spouse. So, huwag sayangin yun if you fall under that classification. Kahit ano pa ang hirap, mas matimbang pa rin ang pakinabang kung nagkaroon ka ng kabiyak. Psalm 127 verse 3, children are a blessing and a gift from the Lord. Kung minsan mga kapatid, merong mga ipinagbubuntis na bata in ways that are socially undignified. May mga unwanted pregnancies, may mga hindi inaasahan, merong mga kuminsan na puwersa nangyari. Sakaling mangyari, bagamat ayaw natin, never abort a child. At kung ikaw naman ay isang dalaga na sa mga laro sa'yo ng tadhana ay bigla ka naging isang dalagang ina, huwag mong ipamigay ang bata. Palakihin mo. Machichismis ka lang ng isang linggo, 2 linggo, 1 buwan. After 1 month, may ibang babaeng buntis na uling mapag-uusapan, aalis na sa'yo ang spotlight. Palakihin mo yung anak mo, hindi ka man nagkaasawa, may anak ka na. Alam niyo po kasi, I'm talking to experience, may mga kilala akong mga kababaihan na nagtapon pa ng anak, nagganito pa, tapos hindi na sila nagkaasawa, ngayon, nung medyo may edad-edad na, nangihinayang ko, pinalaki ko na lang sana. Tapos din nakakakita ka ng bata, naku, ganito ni ata kalaki yung anak ko, hindi ko pinamigay. You know, kung wala ka man naging asawa, naging tinatawag ka mag-disgrasyada, ganun talagang buhay, no? Hindi mo naman ginusto yan, wala naman sa slambok mo na yun ang ambition mo. Napalagay ka doon, iayos mo kung ano yung naging mali, itama mo, and then, pasalamat ka, may anak ka na. Kesa wala. Huwag kayong magtatapa ng bata. Makakaraos din. Nairataos yan. Tsaka huwag kayong masyadong maging maramdamin sa chismis. Kahit na wala kayong gawin, chichismisin pa rin kayo ng mga tao. Yung chismosa naman na yan, hindi ka maaalagaan niya kung nadapa ka. May anak ka, baka maribangon ka kung madapa ka. Huwag yung pansinin yung mga chismosa. Make the most out of your life. Bihira, walang tao na nagiging perfect ang buhay niya. Nagkakapingas-pingas, nagkakalamat-lamat. Nangyayari yan eh. Yun ang maganda nga sa tao dahil meron tayong Diyos na pagdaraanan ang lahat basta tayo nagpapatulong sa Panginoon. Huwag kayong masyadong sentimental about it. Blessing pa nga yun. May anak ka na, may nangyari sa'yo. Nakapag-asawa ka, hindi ka masyadong naging maginhawa, hirap ka rin, pero siguradong may ligaya ka rin, pasalamat ka rin. Dahil blessing pa rin yun. God is so good at restoring us. God is so good as repairing broken lives. Don't let the brokenness continue to haunt you all your life. No? At just pick up the pieces, get on with life. Ano ba? Nangyayari yan sa lahat. Ang mahalaga, we'll learn from every mistake. And the mistakes we commit should make us kinder and nicer to those who commit other mistakes. Mas magiging maunawain ka dahil may pinagkukuhanan ka, may pinaghuhugutan ka ng pangunawa. At kung kayo naman naiibig, hindi umibig kayo, love. Never mind not being loved back. Meron kayong mahal, kaopisina nyo, talagang maglahat ng bonus nyo, inapanalo nyo yung kaldero, binibigay nyo sa kanya, pero hindi pa rin kayo pinapansin, ibigay nyo pa rin. Alam nyo yung nagmamahal, mas masaya naman nyo kaysa doon sa minamahal eh. Kayo yung nagmamahal, hindi man kayo suklian ng pagmamahal, magmahal pa rin kayo, at least naranasan nyo magmahal. Diba? Kaysa sa hindi na kayo minahal, hindi pa kayo nagmahal. Di wala na kayong naranasan. It's alright to love and not be loved back. Because loving by itself gives you a lot of happiness. Kung sinuklian pa, kahit konting pagtingin, malay nyo naman. So huwag kayong matakot umibig. Magtanim ng mabuti, lalo sa manugang, kasi hindi mo dugo. Yung sarili mong anak, pagtsatsagaan ka niya, kahit anong mangyari, yung manugang mo. Ang masama ngayon ito, ang tanda mo na,
ayaw mo man, kailangan mong alagaan ka, at yun na manugang na mag-aalaga sa'yo, o paano ka ngayon? Nice mo ngayon kasi wala kang choice. Samantala kung may choice ka, naging nice ka, di ba mas masarap? Mas maganda. Ang matatalinong biyanan, ha? Nakikisama sa manugang. Dahil partner ng pamilya niyo. At bihirang ina ang nanalo sa manugang. That's the truth. Pag nahumaling na yung inyong anak sa kanyang asawa, lalo't amoy sabon, bagong paligo, anong nanay-nanay? Di ba malilimutan ka? So mabuti pa lumagay ka sa lugar kung hindi mo man gusto yung manugang mo dahil matalino ka. Kasi yun ang magandang gawin. Ngayon, di gustuhin mo na, total gusto ng anak mo. Mag-e-enjoy ka pa kaysa mainis, wala ka namang magagawa. Nandyan talaga yan, may okasyon. Kasi manugang mo yan. Maraming mga biyanan, hindi sila marunong, nakikipaggera sa manugang. Anong mapapalaan nyo? Sa palagay nyo ba, magwawagi kayo? Wala, stress lang. Be wise. Kung inaalagaan nyo ba naman ang mga anak nyo na sa inyong kalakasan, edi mas masarap ang pagtingin nila sa inyong pagtanda. Ephesians 6:4, parents, don't be hard on your children. Raise them properly. Teach them and instruct them about the Lord. Of course, the presumption is you are godly yourself to be able to teach children about the Lord. Kita niyo itong magbiyanan na si Ruth at Naomi? Ang sweet. Itong si Naomi, may dalawang anak na lalaki, namuhay sila sa isang foreign land, kagaroon yung napangasawa ng kanyang mga anak na lalaki. Namatay ang asawa niya, namatay ang dalawa niyang anak na lalaki, ang natira silang 3 babae. Ngayon, sabi nitong matandang biyanan, mga iha, mag-uwi na kayo sa inyong barangay. Kasi wala na ako natirang anak para ipakasal pa sa inyo. Magkanikanya na tayo, gumawa pa kayo ng buhay nyo dahil bata pa kayo. Meanwhile siya, ang tanda-tandaan na niya, byuda na, naulila pa sa mga anak, sino lang titingin sa kanya? Ruth 1:16-17, Ruth answered, please don't tell me to leave you and return home. I will go where you go. I will live where you live. Your people will be my people. Your God will be my God. I will die where you die and be buried beside you. May the Lord punish me if we are ever separated, even by death. Mga biyanan, sasabihin kaya ng manugang nyo sa inyo yan. Ang ganda, di ba? Ayaw siyang bitawan ng manugang kahit wala na yung asawa na anak niya. Kasi sila, may sariling relasyon na na-develop. Nagmamahalan sila bilang magbiyanan. So hindi lang sila artificially put together by this common man in their life, the son and the husband, but they have developed a friendship between them na wala na yung lalaki, tuloy pa rin sila. Mahusay na babae. Pareho sila. Mga manugang, makisama rin kayo sa inyong mga biyanan. Kahit darating ang panahon na kayo na yung malakas at hihina yan, hihina din kayo at magkakamanugang din kayo. Papaikot-ikot lang yung cycle na yan. At saka syempre, tumanaw ka ng utang na loob sa biyanan mo. Kung minsan napag-aral yung asawa mo, kaya ang yabang-yabang mo ngayon, maganda buhay nyo. Sino ba nagpa-aral dyan? Sino nagpalaki dyan? Di ba yung biyanan mo? Wala ka namang participation dyan. Ngayon, ikaw, aani ka na. So dapat, tumanaw ka ng utang na loob. At sino pa man naman ang dapat mag-adjust? Ito yung bata, natural. Kung may konti mga bisyo yung biyanan mo, may mga ugali, ikaw na mag-adjust. Ikaw naman itong bata eh. Lumagay ka rin sa lugar. Pareho kayong lalagay sa lugar, sasaya kayo. At hindi nyo hahatiin ang puso ng isang lalaki na common to the two of you. Kawawa naman yung lalaki, yung nanay niya, tsaka asawa niya, hindi magkasundo. Meron akong kilala niyan, mga kapatid. Sabi niya, gusto na daw niya magbaril. So, kapatid, yung nanay mo at asawang barilin mo. Yung sila pa yung nag-aaway, ba't ikaw magbabaril? Siyempre, biro ko lang naman yun. Pero ang point is, may mga lalaking ganun gusto na magbaril dahil litong-lito na, siyempre mahal ang nanay, mahal yung asawa, kayong dalawang babae, mag-ayos nga kayo para tumahimik. Diba? Napakahalaga nun. So, sabi niya, saan man kayo pumunta, sasama ako, nanay. Ang sarap na samahan. Number 10, paalala mga kapatid, do not retire prematurely. Ano ba yung retirable age? 60, 65? Naku, nung araw yun. Ngayon hindi na ganun. 92 nga, nagsasalsa pa. Diba? Do not retire too soon. Or let me say it, do not retire, period. Pag nag-retire kasi kayo, hihina kayo eh. Maiinip kayo, wala kayong gagawin. Although, you can reinvent yourself. You reinvent your work, one that fits you, because you have already earned naman, ano? Kung anong degree of engagement ang gusto mo ibigay sa iyong trabaho, sa iyong proyekto, na-earn mo na yun. Kung gusto mong every MWF ka lang gagawa o every afternoon, you have earned it. But don't retire. Hihina lang kayo. Maiinip lang kayo. No? Stay as active and productive as possible. Although in your terms. Kaya mahalaga, may gawin ka sa buhay mo para pag nag-retire ka, may karapatan ka naman to name your terms and to dictate your terms. No? With God's help, no learning can be too late. Kahit anong edad natin ngayon, may natutunan tayo dito, it's not too late.
may papakinabangin pa rin tayo. But those who have the benefit of youth and time, learn early so that you will have a longer time to enjoy wisdom. In your senior years, do not be possessed by regrets. John 10:10, the Lord said, "A thief comes only to rob, kill, and destroy. I came so that everyone would have life and have it to the fullest." Hanggang huling hininga, dapat may katuturan pa rin, may kasiyahan, may ganda ang buhay. God wants you happy. God wants you fulfilled. Learn important things early enough. Thank you, Lord, that you remind us. Thank you, Lord, that you are concerned that we have a meaningful life. Ituwid nyo nga po kami, Lord, kung may mga kalikuan kami, itama nyo kami kung may mali, at sa mga ginagawa na naming tama, lalo pang matama sa tulong nyo. Para kami magkaroon ng buhay na makahulugan, masaya, mabunga. At hindi lang yon, yung buhay namin, maging kasiyahan din ng mga nabubuhay sa paligid namin. May living with us be a pleasure to those that have to live with us. Magbulay-bulay pa tayo mga kapatid, maghanap ng mga personal na application para lalo tayong makinabang sa ating pagsasalo-salo sa sandaling ito.